nasa isip niya lang yun? Hindi kayo obsessed to kay, VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, "Oh my God." Dito sa video na to, makikilala na ho ng sambayan ng Pilipino kung sino nga ba itong si Ramil Madriaga. Huwag nyo hong i-skip tong video na to. Interview ho nitong si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa mga banateros ang ating tatalakayin dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Yun na nga ho kasi mga kababayan, ang gagawin ho kasi nito mga nakatanggap ng envelope at maleta dyan sa House of Representatives na mga congressman, ilalatag ho nila yang si Ramil Madriaga dyan sa House of Representatives. Smoking gun daw ho nila yan eh. Diba? Ngayon, syempre, i-cross-examine yan. Yang gagawin ho nila dyan, walang kaibahan doon sa ginawa nila sa TWADCOM noong mga nagdaang taon. Ngayon, uulitin ho nila yung ginawa nilang paninira dito kay VP Sara para kahit papaano siguro, bumaba ang approval at trust rating nitong si VP Sara. Sa gayong paraan, pag napunta na dyan sa Senado, yung impeachment na yan, talagang hindi mahihirapan yung mga gustong magbayad para tanggalin o para ma-impeach si VP Sara dyan sa Senado. Heto mga kababayan, panoorin ho natin. Malupitang interview na naman ho ito ng mga banateros dito kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Anak ho nitong si Attorney Salvador Panelo. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi. Magandang gabi, Boss Dada. Magandang gabi sa mga banateros at sa lahat ng nanonood ng programa nyo. Attorney, kaklaruhin lang namin abogado ka ni Sara Duterte or Vice President Sara Duterte dito lang po sa kaso kay Madriaga. Opo, para dito sa perjury complaint versus Madriaga at saka sa mga susunod pang kakasuhan kung aabot tayo doon. Siyempre bago tayo mag-dig in dito sa issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Pangulong Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bayet tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasi nakyento ng mga politiko kagaya ng nangyayari ngayon is mawawalan ng vice presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Galing. Tama ho yung naging approach niya itong si Vice President Sara Duterte. Legal ha, legal. Hindi illegal. Idadaan sa prosesong legal. Hindi kagaya nitong mga kawatan sa administrasyon ni Marcos Jr. Lahat ho idinadaan nila. Kung pwedeng idaan lahat sa illegal, idadaan nila. Sa maleta, sa envelope, sa pagnanakaw. Yan ho ang galawan nila. Tama ho yan mga kababayan. Tama yung ginawa ng kampo na yan itong si VP Sara na dapat talaga kasuhan na itong mga pakawala na to ni Trililing. At dapat alam nyo mga kababayan, ang pinaka dapat talagang kasuhan nitong si VP Sara, walang iba kundi yan si Trililing. Si Antonio Trillanes, dapat yan ang isunod na kasuhan nitong si Vice President Sara Duterte. Ang pagkakasunod-sunod, kasi kailangan talaga mauna tong si Madriaga, smoking gun daw ho nila ito Pagka na-convict ito ng perjury, cyber libel,
yung smoking gun nila. Kasi pagdating mo sa pagdating sa korte, ibang usapan yan. Ha? Ilalatag ho nitong mga abogado nitong si VP Sara kung bakit kasinungalingan ang mga pinagsasabi ng Ramil Madriaga na yan. Yung gagawin nilang hearing ngayon, kaya minamadali nila yung pagpresenta kay Ramil Madriaga dyan. Dahil pagka nasalat yan, nauna ang hearing diyan sa mga kasong isinampa nitong si VP Sara, diyan kay Ramil Madriaga, magkakahindot-hindot ang naratibo nila. Kaya tama ho yan. Ang isunod naman dyan, si Trillanes, si Franz Castro, si Leila de Lima, lahat ho ng mga nagpaparatang. Si ano pangalan to? Si Terry Redon, lahat ng nagbibigay ng mali siya na kung ano-anong issue dito kay VP Sara, dapat isunod na dito kay Ramil Madriaga. Di ba? Si Tatay Digong kasi di nang kakahaso di ba? Sa loob ng 6 na taon, walang ginawa yung Striling kundi tumahol ng tumahol pero hindi ho niya pinakialaman. Yan ang karakter nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kaya dito kay VP Sara, approve yan. Palakpakan ho natin ang kampo ni VP. Nung mga first 3 years, di ho niya ginagawa yan Ang daming binatong kababuyan sa kanya, ang daming binatong paninira sa kanya, pero pinagkibit-balikat lang ho niya yan. Pero dito sa isa na to, dahil itong Ramil Madriaga na to, sobrang panluloko na ho ito mga kababayan sa mga bumoto kay VP Sara, at kung yan man ang gagamitin nila isang nakakulong dahil sa pangingidnap, yan ang magiging dahilan kung bakit matatanggal si VP Sara. Napakalabo naman ho ata nun mga kababayan. Napakarami hong naging malapit kay VP Sara na kung saan merong credibility, hindi nakakulong sa kung ano pa mang kasalanan, ba't ang kukunin ho nila etong Ramil Madriaga na merong kinakaharap na kasong kidnapping? Wala hong bail yan mga kababayan. Napanood nyo na ho ba yung renade na farm nitong si Madriaga sa loob ng isang parang gubat yun Nakita nyo ho ba kung gaano karaming armas ang meron yung mama na yun? Nakita nyo ho? Isang araw papanoorin ho natin yun mga kababayan. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Perjury. Yung perjury, yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, madali nating mapapatunayan yun. So, pagkatapos ng perjury na yun, ano yung magiging kakahantungan nito? Ito ba maaaring gamitin bilang defense sa impeachment? O ito ay para lang patunayan sa tao na itong tao na to nagsinungaling? Hindi kami umaasa kasi alam mo matagal lang mga kaso dito So hindi naman kami umaasa na kahit magsimula man lang yung trial sa korte para dito sa perjury complaint bago magsimula yung impeachment trial kunyari sa Senado. Wala naman kaming ganong ilusyon na matatapos agad. Pero ang pinapakita nito is matapang na hinaharap ni VP Sara itong mga mali at mga kasinungalingan na aligasyon ni Madriaga. Kaya kinasuhan na niya. Kasi sa impeachment, wala namang consequence kay Madriaga pag mapatunayang nagsisinungaling siya Pero dito sa perjury, kapag napatunayan nagsisinungaling siya, kulong siya. Or mananatili siya sa kulungan kasi nakakulong siya sa kasalukuyan. Tapos pinapakita din natin sa mga kalaban ni VP Sara na tapos na yung mga araw na hinahayaan na lang ni VP Sara yung mga naninira sa kanya at sa pamilya niya. So hindi na siya papayag na ganun. Speaking of naninira, ano po bang kahit pa paano buod nung inyong pagsampa ng perjury? Well, si Ramil Madriaga kasi nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Ang pinaka sinasabi niya doon, bagman nga daw siya or aide ni VP Sara at upon her instructions or sa pag-utos ni VP Sara,
nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa kung kani-kanino. Tapos sabi niya na meron siyang suggestion doon na confidential funds ang gamit. So wala pong katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni VP Sara si Madriaga. So minabuti niya na pong mag-file ng kaso ng perjury para patotohanan na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. At nabanggit ko na to before, yung pag-file kasi ng criminal action sa city prosecutor yan ifa-file. Ang city prosecutor nasa ilalim yan ng DOJ. Ang DOJ nasa ilalim ng Malacanang. So alam na namin na dahil kalaban, pwedeng utusan na i-dismiss nyo yan. E di mapapahiya si VP Sara. Maiisip ng tao ngayon na, totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So, minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Yung bukod dun sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos, linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga. Nako, wala na. Tapos na usapan. Para dito kay Ramil Madriaga. Nasalat na naman ang plano nitong si Bacolao diyan sa Justice Committee. Kasi kung di tayo nagkakamali, sa 25, sa Wednesday next week, aarangkada na naman ho ang Justice Committee. At ang balita natin, isasalang na ho ata itong si Ramil Madriaga. Isasalang na ho nila yung kanilang sinungaling na smoking gun ni Benny Abante dyan sa Justice Committee. At kanila nang mamanipulahin ang naratibo. Dahil ako malakas ang yung kutob ko na hindi pupunta si VP Sara. Kasi wala hong fairness na mangyayari diyan sa diyan sa Justice Committee. Isa lang sa miyembro ng Justice Committee ang nakikita nating sisintensya ng parehas diyan sa impeachment na yan ni VP Sara. Yung si Congressman ang pangalan nun, yung nakaway ng mga pinklawan, mga dilawan. Suntay, si Congressman Suntay. Maliban kay Congressman Suntay, hindi pa lumalabas si Madriaga, impeach na ho si VP Sara sa mga congressman dyan. Ngayon, itong si Madriaga, siya lamang ang gagamitin nila para i-cover ng lahat ng mainstream media, malaro nila naratibo, hindi dumalo si VP Sara, hindi niya hinarap si Ramil Madriaga. Kaya kailangan nyo hong i-share itong video na to para makita ng ating mga kababayan na yung mga kabalbala na gagawin ni Jinky Luistro dyan sa susunod na linggo, ika nga bistado na ho siya ng sambayan ng Pilipino. Tony, kasi napansin ko dyan, meron ba kayong kasi sinasabi ni Madriaga na nagtrabaho siya sa pamilya Duterte. Meron ba kayong certificate na magpapatunay o document na magpapatunay na hindi siya pumasok o naging trabahador ng mga Duterte? Marami po. Meron kaming certification mula sa Davao City Mayor's Office or local government. Meron kaming certification mula sa Presidential Security Command na dating Presidential Security Group. Meron tayong certification mula sa Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, pati na rin sa Department of Education. Itong lahat ng opisinang to, sinasabi nila sa certification na walang Ramil Madriaga na nagtrabaho, naging empleyado, or otherwise connected with those agencies. Dun sa kwento niya kasi, kung totoo yung kwento niya, naging empleyado siya or naging konektado siya sa mga opisina na yun. Pero pinapatunayan ng mga certification na hindi totoo yun. Meron pa kasing attorney, yung picture, di ba? Halatang sablay na yun eh. Pero meron pa silang binabato, lalo na itong pinapakalat ng mga vloggers na yung pagbati ni VP Sara kay Madriaga. Yung birthday greeting. Sa akin, yun ang patunay na hindi sila magkakilala. Kasi alam naman natin na kapag may birthday greeting ka, nakasulat yung pangalan, di ba? Mga celebrity, ang binabati nila, yung mga taong hindi nila kilala.
Kasi kung kilala ka nila, hindi na isusulat yung pangalan sa papel, 'di ba? Pero bukod doon sa obvious na halimbawa na 'yon, meron din tayong forthcoming na testimony mula mismo doon sa tao sa opisina ni VP Sara na nag-video. Siya yung in charge na taga-video ng mga birthday greeting na ganun. Papatunayan niya na si VP Sara ginagawa lang yun para sa mga taong hindi niya kilala. Request lang ng mga kaibigan at mga kaopisina. Nung nakaraan nagkaroon Maliwanag ha. Para doon sa mga dilawan, mga pinklawan, mga talyanista sa Imada na ginagamit yung thumbnail natin, yung nakaganyan si VP Sara. Happy birthday, Ramil Madriaga. Ano yan? Katunayan talaga. Kung kakilala mo nga yan, close kayo, bakit mo pa isusulat? Di sana ang birthday greetings. Happy birthday sa aking malapit na kaibigan, idolo at talaga namang kapanalig na si Ramil Madriaga. Dapat ganun eh. Kaso, nakaganito. Walang ganun. nagkaroon ako ng nag-birthday ako nung nakaraan eh. Nag-request din ako kay VP ng greeting. Dumaan yun sa tamang proseso eh. Meron talagang parang isang grupo diyan sa within office of the Vice President na nag-aasikaso nun. So hindi siya para sabihin na close kaming dalawa kaya niya ako binate. So definitely Pwede pala magpabati. Hindi na para abalahin pa natin si VP Sara. Nakakaya naman, no? Ayun na yun. Pero okay din naman mababati ni VP Sara bago siya maging presidente, di ba? Birthday ko na bukas. Hindi, joke. Hindi ko birthday bukas. may request yan. Binigyan ko lang ng konting sundot yung sinabi ni Atty. Pero ba't ini-interview mo parang si VP Sara close na close kayo? Hindi. Close na kami. Pero ganun yung mata mo pag Pero sigurado ako, hindi niya alam kung kailan ang birthday ko. Sigurado ako, hindi niya alam kailan ang birthday ko. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit para doon sa impeachment. Sinabi nyo, mali yung pangalan. Even yung pangalan, mali. Ano bang ginamit yung pangalan at doon sa affidavit na mali? Hindi, yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na ito before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, Lagonoy. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit niya. Hindi kaya typo lang? Dalawang beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa. Nabanggit to yung most wanted. Ito. Ang lima, nabanggit pa nga ng police before na nadinig ko sa interview nyo, itong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni VP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap eh. Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad ditong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga, siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya.
Tony, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi niyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to eh. Kahit ako pwede kong gawin na gawa-gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat Wala pa akong between nakikita. VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na text message nga. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita at kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan. Kasi nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam ang numero nito, wala siyang communication dito. In fact, nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala na dating Associate Dean ng San Sebastian kung saan nag-law school si VP Sara. Yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. So, eto po sabi nyo, napakalaking kasinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya? O nagpapagalaw sa kanya? Or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito may nakita akong bagong video na nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase tapos yung background nakalagay Attorney Ramil Madriaga hindi naman siya attorney. In fact doon sa affidavit niya mismo inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Con artist Kaya talaga. ganito yung kinalabasan. Alright. Ano naman ako? Ito, para once and for all. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Hindi Kilala ko- ako, parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Wala, baka makakasuwa naman ako. Makakasuwa naman ako. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalaya sa ako, ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, di ba, kundi makalaya? Yung mga handlers, meron tayong mga iba't ibang teorya, pero sabi ko nga, para sa amin, parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Ay, oo, naniniwala ako dyan. yung affidavit ni Madriaga, parang mga lumang kwento ni Trillanes to eh, na hindi napatunayan yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, ano yun, di ba? Alam naman natin na sinuwanan ko yung hayop na mapuyagan ako. So, alam naman natin yung sa mananalo, ano kaparusahan pag nakununayan na sinuwanan siya? Ay, Huwag ko masampalin yun sa ano, kung nakukulong. ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Tama ko, hindi naman. Pero, luki, no? Luki kayo, no? Oh, kasi actually nothing to lose siya. Wala, Kung nothing to lose tutuusin. yun. Kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to kasi pag nanalo ako,
Pagka napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin. Ako, hindi naman talaga sa mananalo. Bumawi na lang, no? Nakabawi naman na kayo kami ko niya sa buhay natin, no? Pero sa amin nga, sabi nga ni Coach na para sa amin kasi hulog ng langit eh. Hindi naman namin pinaplano na medyo natagalan yung pag-file namin ng perjury complaint. Ba't ko sinasabing hulog ng langit? Kasi alam naman namin kasinungalingan siya, wala siyang kwenta. Pero dahil hindi sinasagot ng diretsahan, parang isang beses lang ata dininay ni VP Sara tapos tumahimik na siya, siguro naglakas loob tong mga impeachment complainant. Sinama tuloy nila dun sa impeachment complaint. So habang prepare namin yung perjury complaint, tapos nababalitaan namin, sinasama, medyo nagre-rejoice kami kasi, loko, mapapatunayan namin na puro politika lang talagang habol nyo kasi itong Madriaga, kung finact-check nyo to, binackground check nyo to, malalaman nyo na walang katotohanan ng sinasabi nito. Attorney, may mga nagsasabi nga mapatungkol dito kay Madriaga na halos kaparehas nung nangyari kay Espinosa at kay De Lima na halos ginamit laban sa mga Duterte tapos pinalaya. Ano pong makukomento niyo, Attorney? Sana hindi na tayo umabot doon kasi ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. So, syempre, hindi papayagan ni VP Sara na makalabas ng kulungan tong ganitong klaseng tao. So, sana hindi na tayo umabot doon. Yun yung mga nakikita po ng mga netizen na kasi yung kay Espinosa pinalaya tapos ginawang witness laban kay Pangulong Duterte tapos pinalaya. Ganon din si De Lima. So ganito, halos ganito din ang senaryo ni Madriaga. Tapos yung mga binibitawang statement din nung dalawa ni Espinosa at kay Madriaga halos parang magkakatugma-tugma lang din. Pero sana hindi mangyari yun talaga, no? Kasi bukod sa mali yun, napaka-dangerous nitong taong to. Kasi PNP na mismong nagsabi na itong si Ramil Madriaga, leader siya ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinaguri ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So, sana hindi mapalabas yung mga ganitong klaseng tao. Attorney, gaano po kalakas ang ebidensya ng isang katulad yan? Si Madriaga, isa ng may tuturing na kriminal. At katulad din yan, nila Espinosa, nila De Lima. So, gaano po kalakas at kahina yung mga ebidensya nila na ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte? Oo. Umpisahan natin sa credibility, diba? Ito, sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya na-aresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito. Versus yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya, 7 tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang, dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSPG Commander Colonel Raymond Lachica, yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak, si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer, at si Miss Ana Magnaye na isang events organizer based in Davao. So, kung i-compare mo lang yung credibility, wasak na wasak si Madriaga, diba? At also din, kahit yung numero, kasi itong 7 to plus VP Sara, kino-corroborate nila yung mga testimonya nila eh. Pero si Madriaga, so far, mag-isa.
At mukhang walang nagko-corroborate sa testimonya niya kahit isang tao. May narinig tayo kay Attorney Palad na suddenly, last week lang, sabi niya, yung mga kasama niya daw sa kidnapping for ransom, kaya daw suportahan yung testimonya ni Madriaga. So gano'n na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa walang kredibilidad na mga tao ang nagbabato ng putik kay VP Sara. Paliwanag lang natin, attorney, no? Gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi ng iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera. Parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime, like giving money na galing sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya doon sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yan kung gusto niyang Pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng inventong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas.
hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to, hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin dun sa complaint affidavit, in-attach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special. Isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na pag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. Diba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, diba? Inyo na yan. Diba? Gusto nga namin yun eh. Pero, hindi pwedeng hindi siya managot. Diba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin. Walang consequence. Diba? Kailangan, pag napatunayang sinungaling ka, nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Attorney, di po dapat ito maprotektahan kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes. Kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So, sige lang, diba, mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start daw yung paglabas ng kanyang testimonya, November 2025, tama?
Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. Naku, basang-basa na ho sila nitong si Attorney Panelo. Listado na ho ang plano nito si Jiggy Baculao. Alam na ho ng kampo ni VP Sara kung ano ang pinaplano nitong mga pangit na to dyan sa Justice Committee. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas dun sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan may kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung false is in uno, false is in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP-SPG ni VP Sara. Yung mga alegasyon na yon, kailangan niyang maging totoo yun para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So, ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin So, paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, hindi nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi ni VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganong gawain? Kasi pwede nilang gawin yun Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya
Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi hindi, it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court, so nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanong namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, diba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan nito, ba't mo ba kinibigan? Nagkaroon tuloy ng... Sinisip ko. Kaya hindi ho talaga maganda rin yung masyadong pala kaibigan. Hindi mo alam yung kinakaibigan mo pala mastermind na ng kidnap for ransom group. Mahirap. Link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain kasi independent support group nga yan Hindi naman yan gumagano ng... Napakarami yan. Napakarami. In fact, dun sa inauguration, yung Easy Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun ang nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. Ang hirap po nito, sabit lang siya, bandang huli, pinakilala niya sarili niya, close sila ni Bibi siya. Lakas yung tama. Noong siya ay nakulong, nitong, kailan siya huling nakulong? 2023. Yung hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong niyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Bago lang kasi ako sa bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay, and I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung Easy Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? Easy Pilipinas daw, di ba grupo mo yun? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga ang leader na itong ISIP. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito sa kay Madriaga, kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid, tapos naging kaibigan niya, tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya.
Kasama siya no, sa mga nag-testify Yes. for VP Sara. Of course, Talagang hindi oo. kilala ni VP Sara to. And katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya. Kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. O, kasi nakita ko din yung nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo, sinabi na overwhelming nga yung ebidensya. So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon? Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yun versus mga congressman. Pero ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, diba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon. Kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya, nagawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresinta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede nating kasuhan, pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras eh. Siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, diba? hindi kasi di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya. May napanood po ako, yung abogado ata ito ni Madriaga, candidate sa 1 billion na suhol para umatras si Madriaga. And after that, may nangyari na parang gustong patayin nata si Madriaga at may napanood din ako na vlogger na parang ikino-connect niya ito sa mga Duterte. Pwede ba yun? Wala naman sila sa pangyarihan. Diba, pwede naman nila sabihin kung anong gusto nilang sabihin, diba, pwede naman silang mag-imbento pa ng kwento, pero sa akin kasi, it doesn't make sense Kasi nga, diba, kagaya nga ng sabi ko, gusto namin siya mag-testify So bakit naman susuhulan para hindi mag-testify? Or bakit naman sasaktan para pigilan mag-testify? Gusto nga namin yun, diba? Alam naman natin lahat na kasi naman yung naggagawa ng anuman na yun. Nakakatawa ka lang. Bakit ko, ano man alam ko yun, bakit binibigyan ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to? Ano na yun? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Hindi ako nag-insure ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung naggumawa ako ng kwento, nag-deliver ako ng pera kay Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano? Sinungaling si Madriaga sampal-sampal yun Kalma. Gigigil ako. Pero nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines, diba? Ano man ang ibig sabihin, Yun ang masakit doon kasi tingnan mo itong si Madriaga,
Nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Hindi siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, attorney, kung ako na mahabing congressman eh. Attorney, ano masabi mo sa mga congressman na akante na nakakampihan ng criminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang pinaka maganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak ng impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako dun. Mukhang iba obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, 'di ba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Kasi, alam naman natin lahat na walang kailangan ng mga hayop na to eh. Bakit nag-aasalat tayo ng oras sa mga to? Bakit? Hindi ko alam eh. Diba? Nakakaloko, no? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba ako tinatanong mo? Dapat ang tanongin natin sila, di ba? Ano bang Wala, punto pag niyo tinatanong dyan? ko, nilakasuhan ako eh. Diba? Talaga, sa'yo ko lang tanong para ano po, diba? Para sa... Hindi, oo. Nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearings sa House Justice Committee, magiging napaka-bias, one-sided show. Diba? Kasi hindi pwedeng, ang pwede lang magtanong sa mga witnesses dyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Nakita naman natin na dun sa huling hearings nila, dun sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So, ngayon, ang inaasahan natin itong susunod na mga hearings ng House Justice Committee, gugulpiin lang nila ng gugulpiin si VP Sara dito. Tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So, mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint, meron tayong mga palabas itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? Correct. Diba? Hindi pwede. Dapat Hindi pwede yan. malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko. Kaya dapat nyong i-share tong video na to. I-share nyo rin yung video dyan sa Sunshine Broadcast para talagang marami sa ating mga kababayan maintindihan kung ano nga ba ang laro ng Ramil Madriaga na yan. Yan hong mama na yan, wala nang mawawala dyan. Ika nga nakakulong na ho siya. Wala na ho siyang ibang pupuntahan na mas worse diyan sa kinalalagay niya na yan ngayong mga panahon na to. Wala na kulungan. Ang pinakagusto niyang mangyari, kung maaari, makalaya siya. At sa tingin natin, isa yan sa mga deal sa kanya, kung sakaling matanggal si VP Sara at ma-impeach siya, hindi na siya makatakbo, malamang sa malamang, yung mga kaso nito si Ramil Madriaga, meron na naman hong nakawalang kawatan na mag-aasik na naman ng kalokohan pag nagkataon. May nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na
nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa sa isang Sa PSG. sa PSG. Oo. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sinto-sinto ito? Hindi, yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim ng claim, na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon, na pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? So, pwedeng ganon, or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin, kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo ni itong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin niyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya, kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi magko-cross-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So, kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to, diba, kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Para pala itong isang vlogger, yung si, Sino yan, sir? Sino? yung yung nakulong, yung galit na galit. Hindi kasi nabanggit niya, Tony, na con art, parang con artist ito. Parang, sa madaling salita, yung scammer ba? So parang gano'n ang nakikita niyo sa kanya, na parang nangi-scam lang siya, and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka-inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara So, paano siya mapapalaya? Di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, kunyari, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluwensyahan naman nila yung huwes. Diba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero, sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin yun? Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya nun. Attorney, dun sa paghatid niya ng pera, kasi meron siyang nabanggit dun sa affidavit niya na meron daw siyang na-deliver dun sa mayor sa Laguna. Tapos, alam natin walang credibility itong tao na to. Meron ba siyang in-attach na picture o yung plate number man lang nung sasakyan para ma-identify na yun talaga yung ginamit sa paghahatid ng pera? Wala. Wala talaga. Laway lang talaga ang puhunan niya dito. Walang kahit isang kaprasong ebidensya, wala man lang pangalan ng mayor. Diba? Isa pa yun kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general, mahirap i-verify, mahirap ding patunayan na hindi totoo. Kasi kunyari magbibigay siya ng date, kunyari sometime in December 2022, 30 days yun Diba? So mahirap i-rule out yun na para masampal namin sa mukha niya na nagsisinungaling ka. Kaya gusto namin siya lumantad, ibigay mo sa amin yung date, ibigay mo sa amin yung specific location, ibigay mo sa amin yung specific na pangalan. Kasi pag binigay niya sa amin yun, alam namin na mapapasinungalingan namin siya. Meron pang meron pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Yung sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ang ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall. At a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung
same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yun kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney, nakalagyan na to, itong si Madam Ria Kilala, talagang nag-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginalo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Di ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya eh. Yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as employee, connected dito sa ganito. Yun lang yung sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. At hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon, yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang, sabi ni Terry Redon, ano yan, baka confidential employee yan. Tapos, ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Una-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin eh. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maka-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo, sabihin na natin parang secret agent ka kasi walang nakakilala sa kanya eh. 'Di ba? Wala pa akong nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. So pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential. Bakit ka post ng picture ng amo mo? Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na may picture kayo ni VP Sara? Diba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Ikaw sa isip niya lang yun? Hindi kayo obsessed to kay VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Crush din naman namin si VP Sara. Oo. Paano ba yan? Ang daming may crush kay VP Sara. Huwag ka nang makipagsiksikan, PH. Ang dami. Hindi, yan, paghanga yan. Yan sa mga banateros, dito sa ating sa PH update. Yan
pagrespeto at paghanga, yung pagiging crush natin na yan kay VP Sara. Ibig sabihin, believe tayo sa mga nagawa niya, paninindigan niya, yung naging trabaho niya sa Davao City, at kung paano niya yung composure niya ngayong mga panahon na to. Yun nakakaano sa kanya, nakaka-crush, di ba? Oh, ang dami pala merong crush kay VP. Akala ko dati sinisikreto ko, akala ko ako lang. Pati pala mga banateros crush siya. So sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush na nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso nung tao. Tapos binuo niya talaga yung Isip Pilipinas. Baka kidnapin. Ano naman hindi naman ho natin pwedeng ikaila ang lakas ng dating nitong si VP Sara. Talaga namang meron nung kasing maganda lang, di ba? Meron ganoon yung maganda ka, maganda ka. Di ba? Pero walang dating. Walang karisma. Pero itong si VP Sara, di ko sinasabing hindi maganda. Maganda si VP Sara. Kaso, ang matindi dito, maganda na, may karisma pa. Iba ho yung gano'n yung pagka pumasok sa isang kwarto o pumasok sa isang bulwagan, yung aurahan niya kakaiba Iba ho yung kay VP. Di pa natin nakita, di pa natin namit si VP Sara, no? Sana sa mga susunod na panahon makadaupang palad natin siya dahil isa ho tayo sa mga may crush sa kanya. Joke lang. Umahanga at umaasa na balang araw na maging presidente ho siya. Hindi mo masisi ha, Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, nabanggit mo Coach, yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports noong 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara, na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito, na put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, sino kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito ganyan. So, yun ang kwento doon. Attorney, yung mga yung mga kung sakali mang matukoy at mapatunayan yung mga taong nasa likod ni Madriaga, ano pong mga kaso na kakaharapin nila? Perjury din, number 1, pwede ding libel dahil paninirang puri talaga yung ginawa nila kay VP Sara. Baka pwede rin nating kung ginamit nila yung pera ng gobyerno para sa project na ito, di meron ding graft and corruption yun. So, depende kung anong madidiscover natin. Pero, may pananagutan definitely sila. May plano ba kayong kasuhan si Trillanes? Secret mo na yan. Secret mo na yan. Sa atin na kami. Yun nga, ang mandato ko kay VP Sara is offense. Hindi ako part ng impeachment defense team, part ako ng offense. So, yun ang mandato ko. So pagdating attorney dito sa Congress, since kasama ito sa articles of impeachment, yung testimonya ni Madriaga, mag-a-appear ka ba sa Congress para sabi mo, opensa ka. So pagdating dito sa depensa sa Congress, so hindi ikaw iba? Hindi po. Ang impeachment defense team, yan sila Attorney Poa, si Attorney Monsayak at yung Fortuna Arbasa. Sila yung sila yung bumubuo ng impeachment defense team. Tapos kung kailangan nila ng tulong,
syempre, we're very happy to help. Lalo na kung tungkol dito kay Madriaga at dun sa iba pa nating kakasuhan, willing na willing tayong tumulong syempre in any way that we can. Ayun na nga mga kababayan, napakarami hong nailatag ng abogado nitong si VP Sara sa interview niya na to sa mga banatero. Sana napatunayan, nakita na sa bayan ng Pilipino kung gaano kasinungaling itong si Madriaga diyan sa mga paratang niya kay VP Sara. Kung gaano siya ka-obsess dito kay Vice President Sara Duterte. So maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Palakpakan natin mga banateros. Lupit sumalansan. Ika nga talagang walang issue na talagang hindi matatalakay. Lahat nasasalansan. Kasi nga naman napakarami nila. Ika nga salit-salitan sila. Daming follow-up dito kay Attorney Paulo Panelo. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayong lahat. Manlahat ng Pilipinas.